Ang Lakers ang isa sa nakikitang team ngayon na pwedeng sumubok na makakuha itong si Victor Oladipo. Ito yung idea para sa Lakers na low risk, high reward dahil may maliit na downside sa pagkuha dyan gamit ang veteran minimum deal. Low risk, high reward meaning maliit yung downside sa pagkuha sa kanya ng Lakers gamit ang veteran minimum contract. Pero may mataas na posibilidad na makapagbigay yan ng malaking impact sa lineup nila lalo na kung maayos yung kondisyon at makapag-ambag yan at maiwas sa injury bilang isang veteran guard o wing na pwedeng maasahan yan na magdala ng depensa sa perimeter, experience sa locker room at dagdag na option sa scoring o playmaking kapag kinakailangan lalo na pagdating sa bench depth nila. Base kasi sa report ng Bleacher na kung sakaling ilagay sa trade block itong si Victor Oladipo ngayon, nakikita na pwedeng ang Lakers ang isa sa mga team na sumubok na kumuha ngayon dyan kahit nasa short term deal pa yan dito sa CBA. Sa ngayon kasi naglalaro itong si Oladipo sa Guangzhou Lions sa isang short-term contract lang at naglaro yan kontra sa mga NBA team sa preseason na nangyari at para lang to sa tour ng team sa US bilang bahagi ng exhibition games nila. Short-term deal contract lang ang meron yan sa CBA meaning hindi siya fully committed sa CBA, may contract siya na may clause kaya nakadepende pa rin sa kanya kung balak niyang tapusin yung contract niya sa CBA o kung gusto niya pang bumalik sa NBA. Nakadepende lang siguro yan sa exposure o showcase dito kay Oladipo. Dahil sa report, meron lang ang short-term o flexible contract sa CBA, kaya niyang mag-exit anytime. Lalo na kung may makita yung reconsideration o opportunity pa sa NBA ngayon. Nagkaroon niya ng workout sa Las Vegas para sa NBA teams nung summer kaya nakikitang may posibilidad talaga na comeback itong si Oladipo sa NBA lalo na kung ngayon pa lang meron ng teams na magbigay sa kanya ng opportunity o veteran minimum contract. Pero kahit kasi may interest, wala pa ring opisyal na offer ang lumalabas sa mga report tungkol dito kay Oladipo. Sa report ngayon, pwedeng ang Lakers ang nagmo-monitor sa lagay niyan sa CBA para mapaperma sa kanila ng veteran minimum. Mas maliit ang downside lalo na sa injury risk o pagbaba ng performance. Kung short term o cheap contract lang, maaaring sulit pa rin yung isusugal ng Lakers sa kanya para lang makatugon pagdating sa wing at makatulong dito sa bench depth nila. Si LBJ sa report naman ngayon mamimiss ang starting regular season and di lang yan dahil kung sa unang report 3 to 4 weeks yan mawawala sa roster dahil sa nerve irritation sa glute. Sinabi naman mismo nitong si JJ Redick na nasa sariling desisyon nga nitong si LBJ kung kailan niya gustong bumalik depende sa magiging resulta ng kondisyon nito sa kanyang injury para nga mas makaiwas pa sa paglalayan. Lalo na sa edad nga raw ngayon itong si LBJ na nasa 40 na, pwede nga raw na mas tumagal pa yung recovery niyan at mas nagiging sensitive pa yung katawan niya pagdating sa mga nerve injury. Tumatanda na talaga itong si Lolo Bron at may report na malaki yung posibilidad na mid-November ang target niya na pagbabalik. Pero sa report, pwede rin nga raw na tumagal yan hanggang December na. Iyan yung pinaka-timeline niya ni LBJ sa pagbabalik niya sa LA. Ito yung pinakamahabang absent na LBJ sa buong karir niya sa NBA. Kung totoo yung report mag-uumpisa ang regular season 4 na araw mula ngayon. Ang Lakers makakalaban sa unang game sa regular season ang Warriors sa October 22 alas 10 mga pare koy PH time. Kaya magdedepende ang Lakers ngayon sa starter mula kila Austin Reeves, Luka Doncic, Hachimura, DeAndre Ayton at pwedeng pagpilian nila itong si Marcus Smart, Jake LaRavia o itong si Vanderbilt na bubuo sa starting 5 nila. Habang walang LeBron si LBJ nung nakaraang season may average siya na 24.4 points, 7.8 rebounds, 8.2 assists, 1 steal, 0.6 block per game. Kaya malaking kawalan to sa 2 buwan na mawawala siya kung sakali. 4 times finals MVP at nagtapos yan sa ika-6 na vote para sa MVP at napasama sa All-NBA second team. Nasa huling taon na yan mula sa contract niya sa Lakers. Magiging unrestricted free agent siya sa susunod na offseason. Ito yung unang pagkakataon mula noong 2018. Kaya ang tanong ng marami, anong susunod dito na report para kay LBJ?